Si Shorya ay isang empleyado ng call center na naninirahan sa Mumbai, India. Matagal na niyang crush ang katrabaho niyang si Nori. Isang araw, nakakuha siya ng sapat na lakas ng loob na tawagan siya ngunit nahihiya siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Ngunit simula sa araw na iyon, araw-araw niya itong tinatawagan at nagkaroon sila ng awkward na pag-uusap na tila ikinatuwa ni Nori. Gustong-gusto niyang ligawan si Shorya at kinakabahan ito ngunit naiinis siya sa katotohanang hindi siya nito niyayang makipag-date. Nang tinawagan niya siya sa susunod, hilingin sa kanya na hulaan ang kanyang paboritong pagkain sa loob ng 5 segundo. Kung tama ang hula niya, sasamahan siya nito ngunit kung mali, hihinto siya sa pagsagot sa mga tawag nito. Kahit na kinakabahan, nahulaan ito ni Shorya ng tama at nakipag-date sa kanya. Nang gabing iyon, pumunta sila sa isang street vendor para kumain ng paborito niyang pagkain. Maya-maya, nasa isang restaurant sila nag-uusap tungkol sa iba't ibang mga bagay ng casual na binanggit ni Nori na ikakasal na siya sa loob ng 2 buwan. Ang isang nagulat na Shorya ay nagtanong sa kanya kung ang kanyang kasal ay isinaayos ng kanyang mga magulang. Nang kumpirmahin niya, ipinagpatuloy nila ang pag-uusap na hindi pinapansin ang paksa. Ang araw na iyon ang simula ng kanilang pagkakaibigan. Si Nori ay nagsimulang umasa na makilala siya at halos hindi na nagtutuon ang pansin sa trabaho. Sila ay pumunta sa ilang mga date at nagsimulang mahulog sa pag-ibig sa isa't isa. Isang araw, dinala siya ni Shorya sa kanyang apartment na ibinabahagi niya sa 3 pang mga kasama niya sa kwarto. Nagkulong sila sa kwarto niya at nagsimulang mag-make out. Biglang huminto si Nori at halatang galit na iniisip ang kanilang kinabukasan. Hiniling sa kanya ni Shorya na kanselahin ang kasal at tumakas kasama niya. Sa una, iniisip niya na nagbibiro siya ngunit nagsisimula itong isaalang-alang nang pinilit niya ito. Nang sabihin niyang hindi siya makakasama sa kanya dahil may kasama siya sa kwarto, nangako itong hahanap ng bagong apartment bukas upang tumira kasama niya. 2 araw na lang ang kasal niya kaya kailangan na nilang magmadali. Pagkaalis niya, tumawag si Shorya ng ilang dealer para maghanap ng angkop na apartment. Gayunpaman, dahil sa timing at mababang budget, wala siyang nakukuha. Siya ay gumugugol ng buong araw sa pagbisita sa mga apartment complex ngunit walang magandang resulta. Sa isa sa gayong mga pagpupulong, narinig siya ng isang estranghero na nagsasalita tungkol sa pagnanais ng isang abot-kayang lugar. Nilapitan niya si Shorya na nagsasabi na mayroon siyang perpektong lugar para sa kanya. Sa una ay nag-aalinlangan si Shorya ngunit pumayag siyang pumunta pa rin upang tingnan ang apartment. Dinala siya sa isang bagong itinayong high-rise apartment complex na tila mas mahal kaysa sa kanyang inaasahan. Sinabi sa kanya na ang complex ay itinayo 2 taon na ang nakakaraan ngunit walang laman dahil sa mga isyu sa pagtatayo at legal. Ang apartment na inaalok sa kanya ay pag-aari ng isang lalaki na halos hindi na pumupunta sa lugar na iyon. Ang estranghero na ngayon lang niya nakilala ay caretaker lamang ng lugar ngunit dahil 2 taon nang absent ang may-ari, hindi niya ito etikal na iniaabot kay Shorya para sa pera. Ang magkasintahan ay ang tanging mga tao na nakatira sa napakalaking gusali na gumugulo kay Shorya. Ngunit nang masilip niya ang apartment, nakalimutan niya ang lahat ng mga bagay na may kaugnayan dito. Napakalaki nito na may kwarto, kusina, sala, banyo, at nababakuran na balkonahe. Ang lugar ay malinaw na mas sulit kaysa sa presyong binabayaran niya. Tinatapos niya ang deal at nakuha ang mga susi sa lugar. Kasunod nito, inimpake niya ang kanyang mga bagahe mula sa kanyang dating lugar ngunit hindi sinabi sa kanyang mga kasama sa silid ang tungkol sa kanyang planong tumakas. Ang sabi lang niya ay uuwi siya ng ilang araw at aalis. Sa kanyang bagong apartment, naglatag siya ng kutson, naglinis ng kwarto ng kaunti, at nakatulog, umaasang masorpresa si Nori sa susunod na araw. Inilagay niya ang kanyang telepono upang mag-charge ngunit naputol ang kuryente. Kinaumagahan, late siyang nagising at mabilis na ginawa ang kanyang morning routine. Napansin pa niya na wala sa mga gripo ang gumagana at gumagamit ng bottled water para magsipilyo ng kanyang ngipin. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan na siyang lumabas ng apartment at nilock ito. Gayunpaman, kailangan niyang tumakbo muli sa loob para kunin ang kanyang telepono. Nakalimutan niyang kunin ang mga susi at hindi sinasadyang nakulong sa loob. Tinatawagan siya ni Nori at tinanong kung bakit siya late. Ipinaliwanag ni Shorya na makakarating na siya sa loob ng ilang minuto ngunit hindi niya sinasabi sa kanya kung nasaan siya para sorpresa ito. Nang matapos ang tawag at sinubukan niyang lumabas, napagtanto niyang may problema siya. Pilit niyang sinusubukang buksan ang lock ngunit nabigo siya.
Nakahanap siya ng ilang tool sa mga drawer at ginamit ang mga ito, ngunit kung wala ang mga susi, tila imposibleng mabuksan ang mga ito. Kasunod nito, tumawag siya sa isang helpline na humihiling sa kanila na magpadala ng isang tao upang sirain ang lock. Ngunit sa kanyang kamalasan, namatay ang kanyang telepono bago niya masabi sa kanila ang address. Sinusubukan niya itong e-charge muli ngunit ang pagkawala ng kuryente ay nagpapahirap lamang sa kanya. Lalong naiirita si Shoria sa paglipas ng panahon at nagsimulang kumatok sa pinto para sirain ito ngunit hindi pa rin ito nagtagumpay. Bukod dito, sumakit ang kanyang kamay sa proseso. Ilang sandali pa, pumunta siya sa balkonahe at tinawag ang bantay na hindi niya naririnig dahil sa ingay ng trapiko at sa taas. Sa wakas ay napagtanto ni Shoria na siya ay nakulong sa apartment. Nabigo ang plano niyang makipag-elope kay Nori dahil malamang iisipin niyang tumakas ito dahil takot sa commitment. Nililinis niya ang sugat gamit ang maliit na bote ng tubig na naiwan niya. Sa pag-asang ma-charge ang baterya ng kanyang telepono, banilad niya ito sa araw ngunit wala itong nagawa. Kasunod nito, patuloy siyang sumisigaw ng tulong. Lumipas ang mga oras ngunit walang nakakarinig sa kanya. Sa gabi, kumakain siya ng isang pakete ng biskwit at nakatulog. Paggising niya kinaumagahan, patay pa rin ang kuryente at hindi rin gumagana ang gripo. Muli niyang sinubukang buksan ang pinto ng lahat ng mayroon siya sa bahay. Kahit na binato ito ng upuan at electric fan, hindi ito natinag. Handa na ngayon si Shoria na gumawa ng matinding hakbang para makaalis. Tinanggal niya ang TV na nakakabit sa dingding at itinapon sa balkonahe. Bumagsak ito ng malakas, ngunit hindi pa rin ito napapansin ng bantay. Nang maglaon, kinakain niya ang lahat ng biskwit at naiwan na may kaunti hanggang maubos ang tubig. Napansin niya ang ilang piraso ng carton sa ibabaw ng shelf ng kusina at nag-iisip ng plano. Gamit ang kanyang toothpaste, isinulat niya ang tulong at ang pangalan ng gusali sa mga ito at nilaglag ito sa balkonahe. Sa kanyang pagkadismaya, ang carton ay tumama sa isang bubong kung saan walang makakahanap nito. Hindi nawawalan ng pag-asa si Shoria at ganoon din ang ginawa niya sa isa pang piraso ng carton na tumama sa bubong ng isa pang gusali. Nang maubusan siya ng toothpaste, ginagamit niya ang kanyang dugo para isulat ang mensahe at nilaglag ang dalawa pang carton sa balkonahe. Ang isa sa kanila ay dumiretso sa ibaba ng gusali habang ang isa naman ay tumama sa isang terrace. Nanatili siya sa balcony habang naghihintay na may makakita sa kanya at hanapin siya. Sa gabi, isang babae ang pumunta sa terrace upang kunin ang mga damit na natuyo sa araw. Bumangon si Shoria at sinimulan siyang sigawan ngunit nabigo siya nang hindi niya napansin ang carton. Sa gabi ay pumunta siya sa kusina at nakitang wala na siyang pagkain. Napansin din niya ang isang daga sa sahig at takot na takot. Habang sinusubukang tumakas dito, nauntog ang ulo niya sa pader at nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising siya na nasa sahig pa rin siya. Nakikita niyang gumagana ang gripo sa lababo sa kusina ngunit takot na takot siyang pumasok sa loob dahil sa daga. Maya-maya, naubusan ito ng tubig at naiwan siyang bigo. Nabasag ang salamin niya kagabi na inayos niya gamit ang PC ng pijama. Sa isa pang pagtatangka na makita siya ng isang tao, gumawa siya ng pansamantalang tirador at ginamit ito upang itira ang mga maliliit na bato sa babae sa tuktok ng bubong. Nakuha ng mga bato ang kanyang atensyon ngunit hindi niya ito pinapansin matapos makitang walang tao sa paligid. Ang isa pang araw ay lumipas sa katulad na paraan. Sa gabi, ginagamit ni Shoria ang kanyang mga damit para magsulat ng tulong sa bar ng balkonahe at sinimulang magkabog ng kawali sa mga bar. Ginagawa niya ito hanggang umaga ngunit walang nakakarinig sa kanya. Sa wakas ay nahanap na ng bantay ang carton na itinapon niya ngunit hindi mabasa ng lalaki kaya hindi niya ito pinansin. Nang maglaon, nakita din ng babae mula sa kalapit na bahay ang carton. Tumingin-tingin siya sa paligid ngunit hindi niya makita si Shoria mula sa taas na iyon. Sumigaw siya para humingi ng tulong na sinusubukang makuha ang kanyang atensyon at tuwang-tuwa siya nang makita siyang papunta sa apartment complex. Tinanong ng babae ang bantay kung may nananatili roon. Sinabi ng lalaki na siya ay nagtatrabaho doon sa loob ng 2 taon at siguradong walang tao sa gusali. Hindi pa nakontento ang babae kaya umakyat siya ng ilang palapag. Gayunpaman, ang bakanteng lugar ay nagbigay ng takot sa kanya kaya siya ay bumalik sa bahay. Nakita siya ni Shoria na umaalis at nawala ang pag-asa na mayroon siya. Nang magdilim, sinunog niya ang mga damit na nakasabit sa mga bar. Nang magsimula na itong maubos, sinindihan rin niya ang kutsan. Tumalon-talon siya, sigurado na ang apoy ay tiyak na makakakuha ng atensyon ng isang tao.
Gayunpaman, nagkamali ang plano ng ang apoy ay kumalat sa isang sopa. Kahit papaano ay hinipan niya ito gamit ang kanyang vest at nakatulog. Dahil sa gutom, pinangarap niyang kumain ng paborito niyang pagkain kasama si Nori tulad ng dati. Naaalala rin niya ang mga palabas sa kaligtasan na nagtuturo sa isang tao na kumain ng anumang makukuha kapag sila ay nasa desyerto. Pagkuha ng payo na ito, pumunta siya sa kusina upang patayin ang daga ngunit nabigla ito nang tumakbo ito patungo sa kanya. Kinabukasan, nauuhaw siya, kaya nag-aatubili siyang umihi sa kawali at iniinom ito. Gayunpaman, ang lasa ay nagpasuka sa kanya kaagad pagkatapos. Buong araw siyang natutulog at nagising kinabukasan sa malakas na ulan. Mabilis na nag-ipon ng tubig si Shoria mula sa kawali at uminom mula rito. Ginagamit din niya ang lahat ng lalagyan para makaipon ng tubig hanggat kaya niya, kasama na ang refrigerator, ang flush tank, at ang mga lata ng pintura. Kinaumagahan, isang kalapati ang dumapo sa balkonahe. Sa kanyang tanging pagkakataon, ginamit ni Shoria ang tirador para patayin ito at gamitin bilang pagkain. Gayunpaman, nang sinubukan niyang balatan ito, naiinis siya. Ang isang flashback ay nagpapakita sa atin ng oras na sila ni Nori ay nagde-date. Si Shoria, na naging isang vegetarian sa buong buhay niya ay nangangatwira na ang pagpatay sa mga walang magawang hayop para sa pagkain ay hindi etikal. Sa kasalukuyan, atubili niyang pinutol ang ulo ng ibon at iniihaw ito. Nalampasan din niya ang kanyang takot sa mga daga at nagawa niyang bitagin ang mga ito. Nang ang karanasan ay nagbigay ng pagsubok sa kanya, siya ay nakikipag-usap sa daga tungkol sa lahat ng mga paraan kung paano siya ay makakalabas. Nakita niya na ang isang apartment ilang palapag sa ibaba niya ay walang mga bar sa balkonahe. Kung makakarating siya sa apartment at bukas ang pinto, makakalabas siya kaagad. Gayunpaman, para doon, kailangan niyang putulin muna ang mga bar sa kanyang balkonahe. Ang tanging tool na mayroon siya ay isang metal sheet ngunit sinimulan niya pa rin itong lagariin. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi siya sumusuko sa pagsisikap na putulin ito. Kinakain niya ang mga langgam, ipis, at paminsan-minsang mga ibon. Nang maging mahirap ang mga bagay, nagsimula niyang makaligtaan ang mga maliliit na bagay na dati niyang kinakatakutan tulad ng pagtulak ng mga taong pawisan sa bus. Pagkatapos ng maraming araw ng paglalagari at pagsunog sa rehas, tuluyan na itong nasira. Sinamantala ni Shoria ang pagkakataon at maingat na bumaba sa mga bar ng 3 palapag. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa walang mga bar, ang kanyang mga binti ay masyadong maikli upang bumaba. Ginagamit niya ang kanyang sinturon para sa suporta at sa wakas ay nakapasok sa loob nito. Nagdarasal siya habang binubuksan ang pinto sa apartment sa paghahangad na bukas ito at tuwang-tuwa siya nang nagkataon na bukas ito. Bumaba siya ng hagdan at sa wakas ay nakipag-eye contact sa bantay. Mayroon siyang 100 bagay na gusto niyang sabihin sa kanya ngunit dumiretso siyang lumayo. Makalipas ang 1 linggo, binisita siya ni Nori sa ospital. Naniniwala siya na iniwan siya nito at nagpakasal na. Sinusubukan niyang hawakan ang kamay nito ngunit ginalaw niya ito, alam niyang hindi sila maaaring magsama ngayon. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Shoria sa trabaho ngunit nalungkot siya nang makitang hindi man lang napansin ng kanyang mga kaibigan at kasamahan ang kanyang pagliban. Kinalaunan sa araw na iyon, pumunta siya sa paborito niyang restaurant at kumain ng paborito niyang pagkain na namiss niya ng husto. Sa huling eksena, bumalik siya sa apartment at tumingin sa sirang bar. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. And as always, thank you for watching.